Thank you, bro. Amen. Malamig na umaga, mga kapatid. Amen. Good morning. Sabihin mo sa katabi mo, good morning. Yan. God's morning. Yan. So, salamat sa Lord, no? Bagamat medyo may bagyo, ayan, tayo ay nagkatipon pa rin at natuloy yung ating pagsamba, di ba, papuri, and tunay nga na bumubuhos ang pagpapala. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isang narito. And we also give thanks to the Lord sa revelation niya sa atin, sa araw-araw. Sino nakatanggap mo revelation sa Lord araw-araw? Yes. No, as we pray, as we worship the Lord, no, nakatanggap tayo ng mga bagay na dapat nating i-prioritize, mga bagay na dapat nating gawin. No? And nabanggit nga kanina yung katulad kay Noe, di ba, naghanda ng arko bago yung baha. Napakatagal ng panahon na ginawa yung arko eh. No? Pero yun nga, maraming mga tao hindi nakikinig or matitigas ang ulo. Yung katabi mo, matigas ba yan? Tanong mo nga, matigas ka na ba? Diba? Tigas ang puso, matigas ang ulo eh. Diba? So, kaya ang nangyayari sa tao, napapahamak dahil sa katigasan ng ulo. Pero bakit natin tinatalakay yung end times, mga kapatid? Because these are warnings, no? So natalakay natin yung 7 seals, and then yung 7 trumpets, and now, ang ating title, ito po, no? The 7 bowls of God's wrath, no? And as we tackle this topic, mga kapatid, no, nakita natin nakakatakot yung mga mangyayari. Pero praise God, no, ang pangako ng Lord, hindi ibubuhos doon sa mga pinili yung God's wrath. Because there will be a rapture or yung caught up in the air before the Great Tribulation, before the Antichrist, no, reign in this world. No, napag-aralan natin na yung Antichrist, una magpapakilala siya na siya para sa kapayapaan, di ba, nakaputi eh. Diba, kabayong puti, pero meron siyang pana, yun yung symbol na i-deceive niya, dadayain niya yung mga government or yung mga hari sa sanlibutan at maniniwala sa kanya. So, one of the tools na gagamitin ng Antichrist or nung tao na yun, yung 666, is yung technology. No, mga kapatid. Nakita natin yan, nabasa natin yan, and nakita yun ni John the Apostle. Kaya nga, these are the warnings for us para mas maiting pa tayo na mag-share ng gospel. Amen. Pinag-pray ba natin yung mga mahal natin sa buhay? Yes, na magkaroon ng personal relationship sa Lord. No, napakahalaga ng mga kapatid. Dahil the author and perfecter of our faith is God. Amen. Ang Diyos dapat na maghari sa buhay natin, hindi yung ating sarili. So the 7 bowl or vial judgments, ito yung darating na tinatawag na final judgments in the world, no, during the tribulation period. Basahin po muna natin, no, yung verses, Revelation chapter 16 verse 1, no? Medyo mahaba ito hanggang 21, pero dadahan-dahanin natin, mga kapatid, yung nakita na vision ni John, no? Mula sa templo ay narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa 7 anghel, humayon na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng puot ng Diyos. So meron pong 7 mangkok. At ano po yung laman doon? Puot ng Diyos. No? Bakit may ibubuhos na puot ng Diyos or God's wrath? Because of the wickedness, di ba, of this world, ng mga tao, yung ginagawa ng mga tao. Di ba? Katulad nga nung nabanggit natin, maraming mga kaso ngayon na wala pa rin justice. Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? Pero the Lord is just. He is faithful, no? At magkakaroon talaga ng judgment ang mundong ito. At tunay nga ang Diyos ang talagang maghahari magpakailanman. Hindi ang kasamaan. So, ano bang lagay ng mundo natin, mga kapatid? Paganda ba ng paganda or pasama ng pasama? Yes. No? So, people are being wicked, no? Talagang nag-upgrade eh. So, tayo, anong ginagawa ng church? Ang ginagawa natin, mga kapatid, diba? Yes, katulad ng binasa kanina, 1 Corinthians 15:58, magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon, humayo tayo, let's do the Great Commission, diba? Let us testify about the goodness of God. Let us testify yung mga ating experiences na magpapalakas din sa ibang mga tao at magpapakilala sa tunay na Diyos.
Amen. So, sabi doon, they will be most severe judgments the world has ever seen. Itong panghuling judgment, yung tinatawag na 7 bowls, ay sobrang tindi nito mga kapatid na darating sa sanlibutan. At marami hindi nakakain nito. No? So, sabi nga natin, yung iba, halimbawa, pag nagkaroon na, nangyari na yung rapture, ang isipin ng iba, ay kinuha sila ng alien. Kasi hindi nga sila naniniwala sa Panginoong Jesus na babalik muli at aagawin, dadakitin yung mga parang sa magnanakaw na binanggit kanina, kukunin yung mga mahalaga sa Diyos. Amen. And ibabagsak yung po ng Diyos. So, panandilian po tayong manalangin. Hallelujah. Our Father God in heaven, we give you praise, we give you thanks, Lord. Maraming salamat po sa pagkakataon nito. At muli kami nga magsasama-sama, mag-aral ng iyong salita. We ask for your guidance, Panginoon. We ask for wisdom. At ito'y tumimo sa aming puso, Lord. At ito'y maunawaan namin. At ang ngayon magkaroon talaga, Panginoon, ng fire of the Holy Ghost sa buhay namin, Lord God. At maibahagi namin, Panginoon, ang gospel na ayon sa iyong kalooban. We give you praise, Lord. We give you honor. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So, where they are specifically called the 7 bowls of God's wrath, sabi sa verse 1, doon nakapaloob, doon sa mga mangkok na yun, yung God's wrath, under the Antichrist, the wickedness of man has reached its peak. So, talagang sukdulan na yung kasamaan ng tao sa panahong ito. Amen. Yung Great Tribulation. Na kahit ang dami nang nangyaring mga kalamidad or mga kakaibang pangyayari sa mundo, marami pa rin hindi naniniwala sa Diyos. No? So, grabe po yung kasamaan ng tao na sa panahon na ito, katulad ng panahon din ni Noah. And it is met with God's wrath against sin. The Lord is against sin. No? Naniniwala tayo, mahal tayong lahat ng Diyos. Amen? Lahat ng tao, mahal ng Diyos. Tama? Yes, kaya nga po, inalay ng Panginoong Jesus yung kanyang buhay dun sa krus ng Kalbaryo. Amen? At tayo para magkaroon ng katubusan. Kasi walang qualified eh. No, kahit anong bait natin, kahit anong buti ng mga ginagawa natin, no one is qualified to redeem us, no, doon sa kasalanan at sa kapahamakan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano po ibig sabihin ng kamatayan? Separation. Diba? Maihiwalay ka ng walang hanggan sa Diyos. Yun yung tinatawag na impyerno. So, marami rin hindi naniniwala sa impyerno. Marami tao, ano lang yan? Fiction lang yan. Ano lang yan? Gawa-gawa lang yan. Mahal tayo ng Diyos, walang impyerno. Diba? Narinig niyo na yun, mga kapatid? Pero, if we will study the Bible, yung hell, actually, it's originally designed or created for the devil. Hindi naman actually para sa tao yun eh. Yun nga lang, dahil sa kasalanan, diba, yun ang punishment. Kung hindi magsisisi. So ano ibig sabihin ng pagsisisi? Pagbabago ng isip. No? Iba na yung lifestyle mo, iba ka na mag-isip, iba na yung ginagawa mo. Hindi na yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Yun yung tunay na pagsisisi. Yung pagsisisi, hindi yung nag-altar call tapos umiyak ka sa Lord. Tapos pag uwi mo ng bahay, ganun pa din. Hindi yun ang tunay na pagsisisi. No? The true meaning of repentance is renewing of the mind, a change of life. No? Because we are in Christ. We are new creation. Diba? The old has gone, behold, the new has come. Sabi ng Panginoon. No? Through Apostle Paul. So, yung 7 bowl of judgment nito represent the God's wrath na ibabagsak sa mundong ito. And the first bowl, basahin natin yung first bowl. Handa na ba tayo mga kapatid? Amen. Bear with me, no? Unang mangkok pa lang to. Verse 2, basahin natin. Sabi doon, kaya umalis ang unang anghel at binuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok at nagkaroon ng mahahapdi at nakakapandiring piksa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. So yung mga may tatak ng 666, di ba? Tatatakan yan sa noo at sa kamay. No? Sila ay nagkaroon ng mahahapding yan. May nakita na kayo yan? No? So, magkakaroon ng ganyan.
So, sino na nagkaroon ng piksa dito? Check mo yung katabi mo, baka may piksa yan. Ano lang naman yan, hindi yan yung ito ang binabanggit. Pero may idea tayo kung ano yung piksa, di ba? So, yun. Pero ito talagang madami, buong katawan yung mangyayari kasi nga pag binuhos na yung unang mangkok. No? At hindi ito malulunasan. At yung mga magkakaroon nito, yung may mga tatak lang. Ibig sabihin, yung mga tribulation saints na hindi nagpatatak, na sinasabi, hindi sila magkakaroon nito. Amen? So, kasi meron din sa panahon ngayon na hindi rin talaga magpapatatak sa halimaw or yung 666. So, yun po ang mangyayari kapag ibinuhos na yung unang mangkok dito sa lupa. The first angel pours out the first bowl on the land, and ugly, festering sores broke out on the people who had the mark of the beast and worship its image. No? Kaya napaka-crucial mga kapatid kung sino yung ating sinasamba. Naniniwala ba tayo lahat ng tao may sinasamba? Yes. Kahit sinasabi na, hindi kami naniniwala sa Diyos, pero meron sinasamba. Maybe yung sarili nila, yung kanilang Panginoon, maybe ibang bagay or tao, di ba? So, pero iisa ang tunay na Diyos na dapat sambahin, mga kapatid. At sabi sa Biblia, merong true worshipers. At yung true worshipers, they worship God in spirit and in truth. Di ba? But bakit sinabing true worshipers? Kasi merong false. Amen? At ito na nga yung mga tao na natataka ng halimaw. Kasi sumasamba sila dun sa beast yung sa image ng halimaw na yon, at nagpatatak sila. No? Ano kaya yung tsura ng tatak na yon? Hindi natin alam. Walang sinabi sa Bible. But it's, diba? Yung sinatawag na tatak ng halimaw. No? So, this plague, ito ay salot mga kapatid, targeted at those who have committed themselves to the Antichrist. So, yung mga taong ito na magkakaroon ng ganyan, no, yung source, ay yung mga talagang sumamba doon sa Antikristo, doon sa halimaw. Yung mga nag-commit. Pag sinabing commit, yung talagang ibinigay na kanila yung buhay nila, pinagkatiwala na nila yung buhay nila doon sa taong yun. Amen? So, tayo po, kanino tayo nagtitiwala? Nasaan yung commitment natin, mga kapatid? No? So, alam ba natin na yung buhay natin, hindi sa atin to? Yes. No? At dinesign tayo ng Panginoon, yung design ng pagkatao natin is to glorify His name. Amen. Hindi yung sarili natin. Napapansin nyo kapag ang isang tao, sinasamba niya yung sarili niya, or glory to me, yung magkakaroon niya ng pride Tama? Yes. And as the Bible says, yung pride, yun yung magpapabagsak sa tao. Kasi ang worship, hindi yan para sa tao. Ang pagsamba, hindi yan para sa tao. Huwag natin sambahin ng tao or kung anong mga bagay kasi hindi yun para doon. Sabi nga sa Malakay, where is my honor? Sabi ng Panginoon. Kasi worship is rightfully His. It is for God na dapat ibigay natin araw-araw. Yung pasasalamat, yung papuri, everyday, in everything, we give thanks to the Lord. Pero kung hindi ang tunay na Diyos yung sinasamba natin, masisira ang buhay natin. Alam ba natin yun? It affects our lives, mga kapatid. Kapag hindi ang Lord talaga, ang Panginoong Jesus ang sinasamba natin. So, worship is very crucial, mga kapatid. So, examine your heart. I don't judge you, mga kapatid. No? So, pero it's the Lord speaking to us right now. Diba? Na pag in-examine natin yung puso natin, yung isipan natin, no, sino ba yung sinasamba ko? Sino ba yung Lord ko sa buhay ko? Amen. Na-realize ba natin yan, mga kapatid? So, when you identify kung sino yon, at pag na-identify mo, hindi si Lord pa ang talagang sinasamba mo, ano sabi sa Bible? Repentance. Magsisi. Amen? And then, confess to God. At ang Lord naman, He is gracious at tayo ay patatawarin. Naniniwala tayo mabiyaya ang Lord? Yes. So, we are in the grace period habang andyan pa ang grasya ng Panginoon, habang wala pa yung Great Tribulation na pinag-aaralan natin. Maigting na nating binabahagi ang salita niya.
Amen? At dapat makita yun sa buhay natin, yung talagang pagbabago. No? So, next bowl. Are we ready? Next bowl na, no? So, next bowl, basahin natin verse 3. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao. At namatay ang lahat ng nilikhang may buhay na nasa dagat. So, grabe po mga kapatid, no? Pag sinabing lahat, may matitira doon pag sinabing lahat. No? All. Todos. Sinabing lahat, walang matitira doon. So pag binus na yung second bowl, all the creatures of the sea, wala na lahat yun. Mga kapatid, no? So, sabi doon, the second bowl is poured out on the sea, turning the water into blood, like the of a dead person. And every living thing in the sea died. A third of the sea life had already perished with the sounding of the second trumpet. So, kung maalala nyo, doon sa sounding ng second trumpet, bago yung ibuhos yung mangkok na ito, basahin natin, Revelation 8:9, no? Sa Revelation 8:9, last week, ito yung pinag-aralan natin, sabi doon, namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. So, dito pa lang, sa trumpet pa lang, meron ng na-damage doon sa buhay sa dagat. Pero, nung dito na sa second bowl, lahat na ay nawala. No? Nakakatakot, no? Kapag yan ay nangyari. Pero dahil ho yan sa kasalanan ng mga tao. And now, the rest of the sea life is gone. The oceans are dead. Nakakatakot sa, hinayang, di ba, yung creation ng Panginoon. Alam mo ang ginagawa ng mga tao sa creation ng Lord? Sisira, no? So, nakikita natin yan kasi nga, hindi na nga global warming ang tawag, global boiling na eh. Di ba yung mga ginagawa ng tao, nakakasira talaga sa creation ng Panginoon. So, yun po ang mangyayari kapag naibuhos na yung second bowl. That's why ganon kaseryoso ang Diyos sa pag-deal niya sa kasalanan. Seryoso ba ang Diyos? O parang gawa-gawa lang, nakita lang ni John na, ay, mangyayari to. No? Sin is very serious problem. Ang pinaka-problema ng tao, actually, hindi pera, no? Pinaka-problema ng tao, kasalanan. At kaya ba nating alisin yung kasalanan natin? Hindi natin kaya sa sarili natin. So why we need God. Amen. That's my question. Do you really need God in your life? No. Do we really need God in our life? Importante ba sa atin ang Lord? Okay. So, third bowl na tayo mga kapatid. Basahin natin. Third bowl. Ganyan din ako nung bata ako. Marami akong bukol. Kaya ganito yung nangyari. Okay. So, ayan. Third bowl, mga kapatid, verse 4. Ibinuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal. At naging dugo rin ang mga ito. At narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig. Anong sabi niya? Ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una, ikaw ang banal sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito. Yan. Ang mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propeta ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila. So, judgment po talaga yung binabanggit dito. Sabi doon, the third bowl, kapag nabuhos na ito, the rivers and freshwater springs also turn into blood. So lahat nga ng ang makikita natin anyong tubig, ilog, yun nga, yung bukal, tapos dagat, puro kulay red na yon sa panahon ngayon. No? So, grabe yung itsura, no? Kapag na-imagine natin. So you are just in this judgment, sabi na sa English, O Holy One, you who are and who were,
For they have shed the blood of your holy people and your prophets, and you have given them blood to drink as they deserve. Sabi sa English, deserve. Di ba? Parang usong-uso yung salitang yan eh, no? I deserve. Di ba? Nadapa yung kaaway mo. Deserve. Parang gumanong ka pa eh. Di ba? Well, nabasa natin sa Bible yung word na yun eh. Actually, what you sow is what you reap. Kung ano yung tinanim mo, yun yung kakanihin mo. You deserve it. And yung sitwasyon natin sa buhay ngayon, kung anong katatayuan natin sa buhay natin ngayon, it's because of our decisions and our choices. So kung anong meron ka ngayon, well, you deserve it. But, huwag mong sayangin yung lesson. Kung halimbawa merong parang consequences na nararanasan ka ngayon, anong dapat natin gawin sa consequences? Yung lesson, huwag nating sayangin. Dapat matuto tayo sa mga pagkakamali natin. No? Yun po ang principle sa Bible eh. Kung anong ginawa natin, kung anong tinanim natin, yun ang aanihin natin. Kung gumawa ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Sa salitang pantao, yung sinasabi, what goes around, comes around. Di ba? Yung sinasabi nila eh. No? And you get what you deserve. So, this world will get what the world deserves. At ano yung deserve ng mundo? Dahil sa wickedness, judgments. Yun po ang natutunan natin as we read this revelation from God. So the altar in heaven responds, yes, Lord God Almighty, true and just are your judgment. Makatwiran ba ang Diyos na gagawin niya to sa mundo? Yes. Ang grabe naman si Lord, no? Kasi ang pagkakakilala natin kay Lord, God is love. No? Yung iba sabi, walang impyerno, mahal tayo lahat ng Lord. Diba? Ganun eh. Totoo naman, God is love. But God is just. Mga kapatid, justisya rin ang Diyos. Yes, amen. Hindi niya hahayaan na ang mundong ito ay hindi makatanggap ng parusa dahil sa kanyang kasamaan. Diba? At tulad natin mga tao, pag nakagawa tayo ng masama, do you think walang consequences? Meron. Amen. Mga kapatid. Oo, nahingi mo na yun ng tawad sa Panginoon. Di ba ganun eh? Lord, nahingi ko na to ng tawad sa iyo Bakit inaani ko pa rin yung consequences? Yes, mga kapatid, kasi yun ang batas ng Lord eh. Yes. Although, yes, napatawad ka ng Panginoon, pero inaani mo ngayon yung consequences ng katawan mo. Halimbawa, nagbisyo ka, marami kang tinanim sa katawan mo na masama. Di ba? So, anong consequence nun? Eh, yung katawan mo, hindi naman design para sa yosi. Diba? Ano yun? Para mamulaklak ka, na parang halaman. Kaya pinapausukan mo lagi. Hindi naman design niya na para lunurin mo sa alcohol. Diba? Ang katawan natin, kailangan ng alcohol, pero konting percent lang. Diba? So, kapag ganun yung ginawa natin, merong consequences, mga kapatid. Yun ho talaga ang batas ng Panginoon. Pero, totoo ang sinasabi ng Panginoon na ikaw ay patatawarin niya kung ikaw ay magsisi, magbalik loob sa Kanya. Amen. Amen? Pero dapat mong malaman na kung may nagawa ka man na hindi ka looban ng Lord, may consequences yan, kahit napatawad ka pa. Amen. Okay lang ba, mga kapatid? Tama po ba? Makatwiran po ba ang Lord? Yes. Righteous po ba ang judgment ng Panginoon? Yes. Maraming tao hindi alam to eh. Maraming tao ang pagkakakilala lang sa Lord parang one-sided lang eh. Mahal ako ng Lord, ganyan, kahit ano pang gawin ko. Parang ganyan. Hindi yun ganun, mga kapatid. Merong judgments. No? Pero tayo ay nakatanggap ng grasya. Grasya. Yung hindi natin deserve, do we believe hindi tayo deserve sa langit? Actually, yes. We don't deserve heaven. But God saved us because of His love. Yun ay tinatawag na grasya. Diba? Pinadala niya yung bugtong niyang anak, ang Panginoong Kristo, to save us from the destruction of this world. No? Yun ay grasya. So, dapat grateful tayo, mga kapatid. Kapag nabuhay ka ng gratefulness, no? Yung lagi kang grateful sa Lord, no? Malayo yung anxiety sa'yo.
malayo yung depression sa'yo. Alam ba natin yan, mga kapatid? Kapag ang buhay mo ay laging buhay ng pasasalamat, buhay laging na-appreciate mo yung mga blessing, di ba? Yung kahit yung little things na-appreciate mo, grateful ka sa lahat, yun ang gusto ng Lord. No? Kapag yung lagi ang nasa isip mo, salamat Panginoon, salamat sa mga bagay na ganito, Panginoon. No? Malayo sa iyo yung anxiety and depression. Although, yes, it is true. Meron talagang mga ganyan. Kahit yung mga disciples, nagkaroon din ng anxiety eh. Pero, ano yung dapat natin gawin? Ano yung response natin in faith? Grateful heart. With a grateful heart, we worship God. Why do we worship God? Because we are grateful. Amen. Niligtas tayo ng Panginoon. Sino mga niligtas ng Lord dito? Amen. Yes. And we are saved by grace. Hallelujah. Pang-apat na po, mga kapatid. Okay po ba tayo? Yes. Thanks God. So, fourth bowl, sabi doon, 8 to 9, verse 8 to 9, binuhos din ng ikaapat na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw, at ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Napasok nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ng kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganong mga salot. So, ano po yung fourth bowl? Sobrang init. No? Yung mangyayari. So, and the sun was allowed to scorch people with fire. Nakakapasong init. So, nung nakaraan, nung bago pa yung bagyo na ito, sobrang init po, di ba mga kapatid? Kaya mabenta yung mga aircon eh. Mga tao nagbili ng mga aircon. Sobrang init eh. No? Pero yung init na yun, wala pa yun. Warm up pa lang yun. Pagdating nitong binuhos yung fourth bowl, talagang pasok ka. Kahit nasa loob ka pa ng bahay, mapapasok ka. So, magkakaroon ng ganoong parusa sa araw na ibuhos yung pang-apat na mangkok na yun. So, rather than repent, anong ginawa ng mga tao? Imbis na magsisi, napastangan pa nila ang pangalan ng Diyos. So, naniniwala kayo may mga gantong tao? Meron talaga. Maniniwala kayo may halang yung kaluluwa talaga? Di ba? Yung sinasamba talaga nila si Satanas eh. Kaya may mga ganong tao. Dalawa lang naman yan eh. Yung pwede mong paglingkuran eh. Ang Diyos o si Satanas. Ako dati naglilingkod ako kay Satanas eh. May mga ginagawa ko pang ano. So ngayon, sa grasya ng Panginoon, naglilingkod na tayo ngayon sabay-sabay sa Diyos na tunay. Amen. Hindi na kay Satanas. Dalawa lang maglilingkuran mo. Pili ka. No? So, in accordance kung ano yung ginagawa, kung ano yung lifestyle mo. So, rather than repent of their sin, the wicked inhabitants of the earth curse the name of God. Meron minumura pa yung pangalan ng Diyos. Sinisisi pa ang Diyos. May kilala ba kayong mga taong gano'n? Diba? Kung talagang mahal ako ng Panginoon, bakit ganito nangyayari sa pamilya namin? Pero hindi nila na-realize dahil kagagawan din nila yun. Diba? Inilatag na ng Lord kung yung mga warnings eh. Inilatag na ng Panginoon yung manual of life, yung Biblia. Diba? Pinapahayag na, hindi ka nga lang nakikinig. Hindi lang binabasa, hindi ka lang nakikinig sa payo ng Biblia, hindi mo tinatanggap. Nire-reject mo eh. Tapos, you will question God, why is this happening in your life? No? Again, it's because of our choices. Your choices today will affect your tomorrow. Amen? Yung mga decision mo ngayon, yung decision mo 5 years ago, affected ba yung present time mo ngayon? Amen? Yes. Yung ginawa mong desisyon, mahabang panahon nakaraan, affected yung future na nakita mo from that time? Yes. Ito ka na ngayon. So, nung, halimbawa, ako, 13 or 12 years ago, no, nakilala ko ang Lord, or 10 years ago, somehow, mga ganon. So, kung hindi ako
nagrepent at sumunod sa Panginoon, ano kaya ako ngayon? Wala ako dito. Ayoko nga, pastor eh. Bakit ako magpapastor? Diba? Gusto ko magbanda. Gusto ko gano'n. Or kung anong gusto ko gawin, kung anong mga bagay sa mundo. Pero, praise God, no, dahil nalaman natin yung purpose ng buhay. No? And the purpose of life is for us to glorify the name of God. Amen. So, salamat sa Lord. Kaya, very crucial yung word na repent. Diba? Yung pagsisisi. The wicked inhabitants of the earth cursed the name of God and had control over these plagues, but they refuse to repent and glorify Him. Kahit anong mangyari sa amin, hindi kami sasampa kay Jesus. Bahala kayo dyan. Parang ganun. Yung nangyari dun sa mga tao ngayon. So, the fifth bowl. Panglima na. Mga kapatid dyan, malapit na. Ang daldal nito ni Pastor Din, tagal matapos. Panglima na, mga kapatid. Okay pa ba? Yes. Hallelujah. Kaya, basahin natin. Panglimang mangkok. Ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. Napakagat sa kirot ang mga tao at sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at tinamong mga piksa. Ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. So, nung fifth bowl na, basahin natin yung verse 11. Sa English, ang sabi doon, still the followers of the Antichrist, kasi nga followers sila ng Antichrist, they refuse to repent of what they have done. No? Yung pain and suffering nila nag-intensify, lalong lumala. Yung sobrang sakit nga napapakagat sila sa kirot nung nangyari sa kanilang katawan. Pero they refuse to repent, mga kapatid. So, ganun po ang mangyayari sa sanlibutan. At sa panahon natin ngayon, kahit nga, di ba, marami tayong na-share ng gospel, nakaranas na ba kayo ng they refuse? Yung mga nagre-refuse ng salita ng Lord? Yes. Diba? Ay, hindi naman totoo yan eh. Diba? Parang gano'n. So, para sa kanila, yung sarili nila yung mahalaga. No? So, pang-anim, mga kapatid. Yan, pang-anim na. The sixth bowl, sabi lang sa verse 12, at binuhos ng ika-anim na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng huwad na propeta, ang tatlong karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ito na yung tinatawag na Battle of Armageddon. So yung Armageddon, that's the Hebrew word, at doon magkakaroon ng labanan. No? So, merong revelation dito, mga kapatid. Doon ba sa Battle of Armageddon, kasama ba doon yung mga na-rapture? Diba? Hindi ka lang manonood eh. Kung masasama ka dun sa rapture or caught up in the air before the tribulation, diba? Ano mangyayari dun sa mga na-rapture? Diba magkakaroon ng Bema judgment? And what is Bema judgment? God will reward what is due to you. No? And habang nagkakaroon ng Great Tribulation dito sa lupa, at pag matatapos na yung Great Tribulation, bababa tayo kasama ng Panginoon. No? At magkakaroon ng labanan. Literal ba itong mangyayari? Do you believe this will be literally happen sa sanlibutan? Mangyayari. Kapag naibuhos na yung pang-anim, yes, literal po ang mangyayari. Hindi ko alam kung ano yung magiging sandata ko. Yung sandata nyo, hindi ko alam. Pero kasama tayong lahat dyan. Battle of Armageddon. No? Ngayon pa nga lang, tinatawag na tayong mga sundalo ni Kristo. Bakit? Sino yung kalaban natin ngayon?
Diba? Spiritual beings, diba? Principalities in the air. Sinasabi, no? So kaya, we are soldiers of Christ, no? At tayo ay inihahanda din ng Panginoon. Speaking of paghahanda, hindi lang ito para maligtas ka or what, no? Paghahanda ito para sa laban na darating. Amen. So, the battle of Armageddon. The sixth angel pours out his bowl of judgment. That the river is dried up doon sa ilog yung protest. Doon sila magkakatipon. Diba? Yung mga hari, diba? Yung mga tao, magkakaroon ng mga armies. Si Satan, yung dragon, diba? Magkakaroon ng armies, binanggit Yung tatlong, yung tatlong espiritong mukhang palaka, yun yung mga demonyong espiritu na lalaganap sa buong mundo para tipunin yung mga hari, yung mga presidente, yung mga prime ministers doon sa ilog Euphrates para magtipon sila to go against God. War against God. So yun po yung mangyayari. Nakita ito ni John, no, 3 unclean spirits that look like frogs coming from the mouths of Satan, from the mouth of Antichrist, and from the false prophet. These demons perform miracles and deceive the kings of the earth and gather them to the final battle on the day of the Lord. So, bakit nag-gather lahat yon? Yung mga taong yon na napakarami? Because of deception. Ano yung Tagalog yung deception? Pandaraya. Yung pinakawalang tatlong unclean spirit, yung pinakawalang demonyo na yun, yung tatlong yung mukhang palaka, yun yung kikilos para i-deceive ang mundo at magtipon-tipon to battle against God. No? So, yun yung sinabi sa verse 14. Basahin ulit natin yan. Yung verse 14 sabi doon, at ang mga ito, mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng kababalaghan or mga miracles. Ayan. So, mga kapatid, hindi lahat ng miracles sa Lord yan, ha? Yes. Huwag kayong malito. Dapat meron tayong discerning spirit. Amen. No? Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang dipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Lord. So, dadayahin nila yung mga tao para lumaban sa Diyos. No? So, under demonic influence tong mga tao na to. So, kahit pala gaano ka katalino, no? Pwede kang ma-influensyahan ng diablo. Yes. Kahit gaano ka katalino sa sanlibutan, you can be deceived. At yung taong deceived, hindi naman na alam na nadaya siya . Kaya nga, deceived . So, paano natin ma-identify kung tayo ba ay deceived or hindi? What is the basis? The Word of God. No, yun yung basihan natin. So, para malaman mong hindi ka nadaya at nasa katotohanan ka, wala ka sa kadiliman or wala ka sa kasinungalingan, you must base your life in accordance to the Word of God. Yes. To the will of God. So, yun po yun. Para hindi tayo ma-influensyahan ng mga masasamang espiritu. So, together to the place that in Hebrew is called Armageddon. No? Sabi sa verse 16, yan, basahin natin ng verse 16, 15 muna, sabi doon, makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Parehas doon sa devotion kanina, no? Sabi doon, pinagpala ang nananatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. 16. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Doon magkakaroon ng labanan. Yes. So, nasaan ka, kapatid? Which side are you? Diba? Kay Jesus? Diba? O kay Satan? May nakita ko picture sa Facebook nakakatawa, no? Parang kasing yung picture na yun si Satan is parang kasing pantay lang ni Jesus Yung nakapunong braso. Si Jesus tapos si Satan. Hindi po, no? You cannot compare Jesus to Satan. Amen. Para mong kinumpara yung lamok sa tangke. Sa tangkeng pang, gera. Kasi Satan yung lamok lang.
Ganun po. No? Kasi makapangyarihan ang Panginoong Yesus. Wala kasi kapangyarihan. Kaya nga ang ginagawa ni Satan ngayon is nagdo-double time siya, dayain ng mga tao para madamay, di ba, sa kapahamakan. No? Kasi alam niya naman talaga na hindi siya mananalo eh. Di ba? Kanino mananalo si Satan? E dun sa mga taong walang banal na espiritu, walang salita ng Lord. Di ba? Yun yung dadayain niya to war against the Lord. So kaya magkaroon tayo ng discerning spirit, mga kapatid. No? So, balik tayo sa 15, sabi doon, no, pinagpala ang nananatiling gising. Tingnan mo yung katabi mo, gising pa. Gising pa. So, pinagpala yan. Amen? Hallelujah. Gising pa no? Pang 6 na to, mga kapatid. Last one na lang. 7 lang naman di ba? Yung bowl na babasahin natin. So, pinagpala ang natiling gising. Ano ibig sabihin ng gising dito? Sa espiritu. Yes. Amen. Hindi natutulog yung espiritu mo. Ibig sabihin, lagi kang connected sa Panginoon. Naka-abide ka sa Panginoon. Yung commitment mo sa Panginoon, araw-araw yan. No? Yung pagsamba mo sa Lord, araw-araw yan. Yun ang tamang paghahanda, mga kapatid. In every day of your life, you worship God, you give Him thanks, appreciate mo lahat ng blessings, diba? Sa Panginoon, tapos gawin mo yung pinapagawa ng Lord. Yun ang nararapat na paghahanda natin. Hallelujah. Kaya sabi, yung pinagpala, yung nananatiling gising in spirit, no? At nag-iingat ng kanyang damit o kasuotan. Ano ibig sabihin nun? Yung pinagkaloob sa'yo ng Panginoon. Diba? Yung buhay. Pinapahalagahan mo. Diba? At gising ka sa espiritu. Paano mo masabing nagpapahalaga tayo sa buhay natin? We are awake in the spirit. Ibig sabihin, we know what is the will of God. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Walang kakulangan. Amen. So yun po ang dapat yung totoong paghanda. Unahin mo lagi yung Panginoon. Amen? So, pang-7 na. Yes! Hallelujah, matatapos na. Isip mo, matatapos na. Kanina pa ito dumadal na si Pastor din eh. So, 7 na, mga kapatid. So, pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapatong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. At may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na, kumidlat, kumulog, at lumindol ng napakalakas, at ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likhain ng tao dito sa lupa. Next. So, yun yung mangyayari kapag binuhos na yung pang-7 na bowl. No? Nakita ni John, narinig ni John na may nagsabi, it is done. Narinig niyo na yan? Yung salitang yan? It is finished. Narinig niyo na yun? Yes. Sino kaya nagsalita ano? Yes. It is done. Hukuman na ang sanlibutan ito. No? The 7th bowl results in flashes of lightning and an earthquake so severe that no earthquake like it has ever occurred since mankind has been on earth. So tremendous was the quake. Anong nangyari? Jerusalem is split into 3 parts. Basahin natin, verse 19. Ayan. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Umulan ang malalaking batong yelo na tumitimbang ng halos 50. Ano sa nakalagay yung 50? 50. Yan. Di kayo marunong sa ano. You guys are not ano. 50. 50. Tama? Or 50, di ba, sa Tagalog? Oh, yan. Parang hindi ka taga dito sa Pilipinas, ha? Di mo alam. Spanish word, di ba? 50. Oh. 50 kilo. Mabigat yun, no? So, at nabagsakan ang mga tao. At
nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na yun. So yung mangyayari kapag naibuhos na yung 7 bowls. Talagang magko-collapse yung mundo. Islands are flooded and mountains disappear. Giant hailstones, no, ang babagsak sa sanlibutan. Those under judgment, anong ginawa ng mga tao? Wala pa din, talagang minura pa rin nila ang Panginoon. Hindi sila talaga nag-repent. No? Verse 21, yun yung last verse na sinabi doon. Umulan ng malaking batong yelo na tumitimbang halos 50 kilo or 50 o 50 kilo bawat isa at nabagsakan ang mga tao. Anong nangyari nung nabagsakan sila? Nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na yan. Grabe yung sama. Wala talagang pagsisisi. Kahit anong kalamidad na ang nangyayari. Di ba, makikita natin halimbawa, nung nag-Yolanda, nung malakas na bagyo, malakas na lindol, anong ginagawa naman ng mga tao? Di ba nananalangin naman? Nakikita natin, di ba? Meron naman talagang pagsisisi. Pero, yung araw na to, sa panahon na to, walang ganong taong makikita. Puro masasama ang yung matitira sa daigdig. No? So, yun po ang sinasabi kapag naibuhos na yung pangpitong mangkok. Those under judgment. No, these are plague or salot. So, saan galing yung salot? Dahil sa kasalanan ng tao. So, do we believe na maraming tao is under curse? Yes. Sino makakapag-alis ng curse? Panginoong Jesus. Tayo, dati, we are under curse nang wala pa tayo sa Lord. Tama? Yes. Ang default ng tao is impyerno. Wages of sin is death. Doon tayo papunta, pero by the grace of God, because of His love, because of His grace, nakilala natin siya and nagkaroon tayo ng repentance, renewing of the mind, and we are saved. Amen. Salamat talaga sa Panginoon. Wala nang iba. No? So, one of the angels of the 7 bowl judgments then shows John the fate of Babylon. Yung symbolic ito, mga kapatid, yung Babylonia. No, hindi natin alam kung anong lugar ito sa panahon ngayon, pero yun yung sinasabing Babylon the Great na nandoon yung beast or yung Antichrist. Yun yung nasa Revelation chapter 17. So, as God avenges, di ba, pinaghiganti ng Lord yung mga dugo ng mga propeta. Sabi doon sa 18:24, basahin natin. Yan. At natagpuan sa kanya ang dugo ng mga propeta, mga hinirang, at ng lahat ng pinatay sa daigdig. So, God will avenge His people. Yun po yung mangyayari. So, the blood of the prophets and God's holy people, of all who have been slaughtered on earth. At ang mangyayari, the world mourns the fall of Babylon, but heaven rejoices. Now, iiyak yung mga taga-sanlibutan, yung mga talagang Antichrist, iiyak sila, bakit ito yung nangyari? Tapos mumurahin nila ang Lord. Pero yung mga kay Kristo, nasa langit, nagkakaroon ng celebration. Amen. Praise the Lord. Amen. His righteous judgments. No. He is God, mga kapatid. So, Jesus Christ then returns in glory to defeat the armies of the Antichrist. Basahin natin. So, mga ilang verses na lang to, mga kapatid. Bear with me. Revelation 19, 11 to 21. Pagkaraan nito'y nabuksan ng langit, at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Sino yung binabanggit dito? Si Jesus. No? Siya yung faithful, siya yung truth. Parang nagliliyab na po yung kanyang mga mata, at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sino yung Word of God? Jesus.
Siya yon, mga kapatid, na binabanggit doon. Next verse. Sumunod sa kanya ang mga hukbo ng langit. Kasama ba dito yung mga na-rapture? Yes. With the angels, di ba? At yung mga na-glorified body. Kasama dito kasi Battle of Armageddon to na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. Yun. Sino nakasakay sa kabayo dito? Amen. Ako hindi pa Kahit donkey, hindi ko pa nga nasakyan. Yung aso ko pa lang. Yung alaga ko aso, yung pa lang yung nasakyan ko. No? Pero, ayan, yung kabayo, puti, yun yung sasakyan ng mga hukbong langit. Kasama nga dun yung mga na-rapture. May matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang anak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kilala natin kung sino to? Yes, Jesus. Hallelujah. Amen. At maraming tao hindi kilala yun. Kaya nga narito tayo. Amen. Ang role ng church is to make Jesus known throughout the earth. Kasi hindi naman alam, sino yung hari ng mga hari? Sino yung Panginoon? Marami hindi pa alam yun. No, kaya narito tayo, alam natin, i-share natin mga kapatid. No? So sabi doon, next verse, nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Sumigaw siya ng malakas at tinawag ang mga ibon sa impapawid. Halikayo at magkatipon para sa malaking handaan ng Diyos. Kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo at ng mga kanilang mga sakay. Kainin din ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. Sabi nga roon. At nakita kong nagkatipon ang halimaw at ang mga hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo. Ito na, naglalabanan na, no? Nabihag ang halimaw. Ano nangyari nung una? Ano yung first attack? Nabihag yung halimaw. Talo na agad. Amen? Talo na agad. Walang laban Kasi nga, Jesus is the King of Kings and Lord of Lords. Diba? So nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayaan ng mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at mga huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. So, di ba? Magbabattle pa lang, hindi na nakakilos yung kalaban. Ganun ang Diyos. Hindi na makakakilos yung kalaban, talo na kaagad yun. Kapatid, ang sinasabi sa'yo ng Panginoon ngayon, panalo ka na. Hindi pa nagsisimula ang laban, panalo ka na. Amen. Hindi pa nagsisimula yung problema, parating pa lang yung problema, kung may pananampalataya ka sa Diyos, considered it is done. Amen. Panalo ka na agad. No? So sabi doon, ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo. Nabusog ng husto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. So, we don't know what, kung ano yung dinidescribe doon. No, pero, ang sinasabi lang ito, talo yung hukbo ng kadiliman. Amen? Next verse. Ayun. Yun po ang nangyari. Hanggang verse 21 lang pala yun. No? So, Jesus Christ returns in glory to defeat the armies of the Antichrist. Ang pangalawang pagbabalik ng Panginoong Kristo ay hindi para ipako sa krus. No? Kung hindi para hatulan na ang sanlibutan ito. Yun ang muli ang pagbabalik. At ito na nga yun, yung hatol. And to set up His kingdom on earth. So anong next na mangyayari kapag natalo na yung hukbo ng kadiliman, ng halimaw? Chapter 20, 1-6. Anong next na mangyayari? Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas. Sino yun? Yung ahas na yun? Si Satan. Di ba nung Genesis, nung dinisip niya si Adan, si Eva, ahas pa lang siya nun Dito dragon na. So siya yun. Siya yung ibinulid doon at nilagay sa napakalalim na hukay.
No, sabi doon, siya ay walang iba kundi ang Diablo o Satanas. At ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka sinara at tinataka ng pinto nito upang hindi siya makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Next. At nakakita ko ng mga mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpatotoo tungkol kay Jesus. So nagkita-kita yung mga lingkod ng Diyos. In short, amen? Merong grand reunion. So nagkita-kita sila, no? Patungkol kay Jesus at nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw. Sino binabanggit dito? Yung mga tribulation saints. Kasi merong mga maliligtas pa doon sa Great Tribulation. Bukod doon sa mga na-rapture. Amen? So, hindi tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanyang noo o sa kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Dito yan, sa lupa mga kapatid. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Amen? Dahil may eternal life Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo. At maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ano na yung mangyayari after Battle of Armageddon? Millennial reign of Jesus Christ. No? Hindi naman ito sinasabing exactly 1,000 years, no? Pero ito ay mahabang panahon na maghahari ang Panginoong Jesus dito kasama tayong lahat. At magkakaroon ng bawat assignment. O halimbawa, Sister Edna, pamahalaan mo yung buong Cavite, Ganun yan Kasi reign of Jesus Christ siya na. Kasi wala nang demonyo Wala nang Diablo doon na sa hukay Diba? So, magiging maayos na ulit ang mundo doon. Kasi si Jesus na ang maghahari. So, sa haba-haba ng binasa natin mga nakakatakot, pangit na pangyayari, sa huli, maganda pa rin ang plano ng Diyos. Amen? Happy ending pa rin. Naniniwala kayo sa happy ending? Yes. Kay Jesus may happy ending. Ano ibig sabihin ng blessed? Happy. Yung ibig sabihin nun Diba? Pinagpala, no? Ang lahat ng hiniram ng Diyos at makakasama niya sa paghahari dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Are we excited, mga kapatid? We have a glorious future. Fantastic future. Ano mang hirap, ano mang pagsubok dito sa mundo, keep the faith, mga kapatid. Kumapit ka sa Panginoon. Amen. At focus ka lang sa Kanya in every day of their lives. Yun lamang po ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito at nais ng Lord, tuloy-tuloy tayong lakaran natin yung vision. Ano ba yung vision? Yung Great Commission. Lahat ng pinapagawa ng Lord para may share yung gospel, gawin natin. Sino available dito para sa Great Commission? Yes, everywhere you are. Diba? Share Jesus. Speak Jesus in the streets. Speak Jesus to the mountains. Wherever you are, glorify the name of Jesus. No other name but the name of Jesus. Amen. Tayo po'y panandali ang manalangin. Pwede tayo tumayo, mga kapatid. Yes. Hallelujah. Tayo po'y mananalangin. I would like to invite you in this prayer, mga kapatid. Yung mga bagay sa puso natin, sa isip natin na mabigat, no, na alam natin na pinapasuko ng Panginoon, this is the perfect time. And trust those things to God. Amen. Dahil walang higit na nakakakilala sa iyo, kundi ang Panginoon. Amen. And the good news is, mga kapatid, ikaw ay mahal ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Lord. No. Anumang hardships, suffering, or trials in this world, mananatili ang taong tumitindig sa pananampalataya niya sa Diyos. Hallelujah. As we worship God, mga kapatid, as we sing this song, kausapin mo
Makiusap ka sa Lord, magpasalamat ka sa Kanya. Kung ano man yung mga bagay na hindi mo pa napagsisisihan, this is the perfect time to confess to God. No? At kung may tao ka pang hindi napapatawad, panalangin mo rin siya sa Panginoon. Pasakop tayo sa kalooban ng Lord sa buhay natin. Yes, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We thank you for your grace, for your mercy. Your love endures forever. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth, with glory and honor and praise to His name. Say, no other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Say, no other name but the name of Jesus. No other name, no other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Let's give Him praise. No other name but the name of Jesus. Let's give Him glory. No other name but the name of the Lord. Yes, Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of honor, worthy of honor, and worthy of power, and He's worthy of glory. Sing, it's worthy of glory, and worthy of honor, and worthy of power, and of praise. From our hearts we sing, He's worthy of glory, worthy of honor, worthy of honor, and worthy of power, and of praise. Power and of praise. We give Him praise. We give Him glory. All honor. Truly, the Lord deserves all glory. The Lord deserves all worship. Thank you, Jesus. Our Father God in heaven, we give you thanks, Panginoon. We give you praise sa umagang ito. Salamat, Lord, narinig namin ang salita mo. Salamat, Lord, dahil alam namin anumang hirap, anumang pagsubok sa buhay ay sinasamahan mo kami, ginagabayan mo kami. At patuloy kaming manatiling nakatayo sa pananampalataya, pagtitiwala sa iyo. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo. Salamat, Lord, sa salita mo na siyang aming sandata, na siyang aming sandigan. Sa iyo po namin, Lord, lubos na patuloy pinagkakatiwala ang lahat-lahat sa amin. Maging ang aming kinabukasan, ang aming pamilya, mga mahal sa buhay. Ang lahat-lahat sa amin, Lord, we entrust, we surrender everything to you, Lord God. We bring back to you all glory, honor, and all praise in the mighty name of Jesus, and by the power of your Holy Spirit, we say, Amen and Amen. To God be the glory.